Marian Contento ng Siniloan, Laguna. Good morning. Hello po, good morning po, DJ Chacha. Oh, pack Sorted, energy. magandang umaga po. I love the energy. Si Ate Marian halatang Magandang umaga po sa nakapag-breakfast. lahat po ng mga nanonood. Good morning po. Good morning, Ate Marian ng Siniloan, Laguna. 37 Apa. po kayo. 5 ang anak ninyo, ate. Ilang years na po kayong kasal ni Mister? Bali po, ano na po kami, 20 years po. Bata po, nag-asawa eh. Oo, ilang taon yung panganay? Isa-isahin natin yung mga anak mo. Bali po, yung panganay ko po ngayon, nag-18 na po, last March. Mm-mm. Tapos po yung akin pong pangalawa, 15, bali grade 9 po siya ngayon. Yung pangatlo po ay 13, grade 7. Tapos po, bunso ko po kambal, 10 years old po. 10 years old na kambal ang bunso. Pero itong Opo, 18, ano to, nasa college na or senior high school din? Bali po, gagraduate pa lang po siya ngayon ng grade 12 po. Tapos yung sumunod sa kanya, high school Grade- din. Grade. Opo, dalawa po yung high school, tapos po yung bunso po namin grade 4. Ayan. At pinagtutulungan nyo nga ni Mr. tong pag-aaral nitong 5 anak ninyo. Nakabukod po Opo, kayo? Kayo lang talaga sa bahay? Opo, bali po may sarili po kaming bahay, kaya lang po, simula po nung namatay po yung nanay ko, mismo pong Pasko nitong 2023. Dito na po ako pumisan sa tatay ko, kasama ko po yung mga anak ko, bali yung asawa ko, nandun po sa may pwesto ng tindahan po namin. Doon po sa sari-sari store ninyo. Bali po, ma'am, wala po talaga kaming sari-sari store. May pwesto po ako doon, pero ang tinda ko po doon, buko, niyog, may uling po, may saging, mangga. Tapos naglalako din po ako, marunong po ako mag-tricycle. Ah. Naglalako po ako sa mga teachers. Oo. So, ibig sabihin, Kaya- tindera ka pa rin pala ng buko, nyog at saging. Ito pa rin ang tinitinda ninyo hanggang sa ngayon. Bali po, ma'am, nitong January, dahil po wala pong kasama yung asawa ko sa tindahan, simula po nung tumira po ako dito sa bahay ng tatay ko, in-stop na po muna namin yung pag-ano nun. Tinulungan na lang po muna siya ng kaibigan niya po ngayon na mag-ano lang po dun sa diesel. Oo. So, nagbabantay na lang si Mr. lumipat muna ng trabaho. Opo, opo. Bali po yung pagtitinda ko po muna ng mga buko, naglalako din po nga ako pa Sa tricycle. mga In-stop ko teachers. po muna. Kasi nag-aalaga po kayo ng tatay. Ano pong sakit nito ni tatay? Bali po may tuberculosis po siya. Ganun po. Tapos sa edad niya po ngayon, 84 years old na po siya. Nung araw po talaga, napakasipag niya. Bali po, nag-o-oxygen po siya. Dalawa nga po yung oxygen niya dito sa bahay. Oo. Tapos sinabi nyo rin po, itong buko dito sa pag-aalaga nyo kay tatay, kalilipat nyo lamang po dahil kamamatay lang din ni nanay nung December? Opo, lumipat lang po kami dito sa poder ng tatay ko. Mm-mm. Iniwan ko na po yung bahay ko. Nasira na nga po eh. Yung pong Para bahay, po may- yung pong bahay na sinasabi nyo, dyan din po yan sa Laguna? Apo, Yung dito lang din po, pinanggalingan nyo? medyo malayo lang po dito sa tatay ko. At sinama nyo na nga po itong buong pamilya ninyo para kayo na mismo ang titingin kay tatay. Opo, opo. Yung iba nyo pong mga kapatid, taga dyan din ba sa Laguna, ate? Taga dito lang din po. Talaga pong nagtutulungan po kami magkakapatid. Ang budget po, dahil po nga marami po akong anak, dahil wala na po akong hanap buhay. Ngayon talaga pong yung mga kapatid ko po, tulong-tulong po sila sa pagpapabudget po sa amin. Meron pong nagbabudget po para bumili ng oxygen. Ganun po, tulong-tulong po talaga kami. Ako lang po talaga yung nakatoka sa Pag-aalaga. sa kanya. Ilan- Saka meron din Meron Sorry. din po kaming siyang kalapit dito na isang anak na kapatid ko rin po. Oo. May bahay po siya dito sa malapit. Naghahalin-hinan din po kami. Sa Halimbawa, pag-aalaga. meron po akong kailangan puntahan. Opo. May mga meeting sa school. Ganun kasi hindi po talaga pwedeng wala siyang kasama. Oo. Ate, ilang kayo magkakapatid na nagtutulong-tulungan para dito sa panggastos at pag-aalaga kay tatay? 6 naman po kaming magkakapatid. Kaya lang po wala din po talaga mga profesyon. May kanya-kanya na pong pamilya. Wala rin pong inaasahan po na regular po na sahod. So talagang ambagan na lang kayo kung sino man ang Opo. meron, yun po ang magbibigay para dun sa sinasabi nyo po na oxygen tank na kailangan po ni tatay. Opo, opo. Oo. Araw-araw po ito, ano? Opo. At ate, tungkol dito kay tatay, gano'n na po katagal itong sakit niyang TB at kailan po ito na-diagnose? Matagal na po, siguro po mga 15 years na. Kaya lang po talagang simula nang may mga bawal sa kanya na sa mga amoy po ng niluluto, amoy ng usok, talagang as in po nakakulong na lang po siya sa kwarto. Bedridden po talaga siya.
Hindi naman po siya totally bedridden, nakakapag-CR pa naman po siya. Kaya lang, umiiwas na lang po siya sa mga maaamoy niyang usok, sa mga ano, kasi nga po, kasi po nagtitipid din po siya sa oxygen niya. Kasi po kung lagi po siyang lalabas, mag-aano yung oxygen po niya ay 2 po sa 1 linggo. Kung hindi niya po yung titipirin. Chacha, Paano nalaman po yung tuberculosis na sakit ni tatay? Pinagpa-x-ray po siya nun kasi po noong mga panahong yun, nagsuka po siya ng dugo. Noon pa po yun. Kailan po, Nagbubuntis po ako dun sa pangatlo kong anak. Kailan po yung noon? Bali po nung nagbuntis po ako dun sa pangatlo kong anak ay ano po yun, 2010. 2010. Opo. Opo. Ngayon po ay 2024. Opo. Tuberculosis yung sakit ng tatay nyo. Opo. Opo. So ang tanong ko, kung siya ay na-diagnose na may tuberculosis, bakit siya hindi nagamot? Nagamot na po siya nung sa TB dots po noon 6 months. Kaya lang po, 6 months po yun, natapos niya na po yun. Pero kung bakit po pagka may time po na lumalabas po na dugo sa plema niya, may kasama pong dugo. Hindi naman po karamihan, hindi po siya nagsusuka ng dugo. Hindi po. Ganito ha. Kaya ganito ang aking tanong, detalye, kasi ang tuberculosis ay nagagamot. Opo. Ang tuberculosis ay nakakahawa. Di ba? Okay. Opo. So kung una siyang na-diagnose na may tuberculosis, ginamot ka mo siya, no? Yung 6 months na gamutan, inumin mo yon, regular yon. Oo. So hindi siya gumaling doon sa kanyang unang gamutan? Ay, yun nga po ang pinagtataka po namin na kung tuberculosis po yun at nagamot na, ay baka po siya ay dapat ay gumaling na doon sa 6 months na gamutan. Kaya po, baka daw po may ibang findings. Kaya lang po, hindi po sila nung pangalawa pong nagpagamot siya, pinagpa-x-ray lang din po siya uli. Kasi nga gusto nating malaman kung ngayon, paano mo nasabi na may tuberculosis pa siya? Meron po siyang paminsan-minsan na may kasama pong dugo dun sa plema niya. Hindi ka naman doktor para magsabi, di ba? Oo. So ang tanong namin, magmula nung siya'y unang ginamot, kailan mo siya dinala ulit sa doktor at dalubhasa para sa kanyang panibagong analysis, para sa malaman natin? Last 2 years po. Ikinonfine pa nga po siya doon po sa ospital. Kaya nga. Kailan siya huling na x-ray? Noon po, nung pong 2 years na po yun. Kailan siya huling... Hindi nga po niya kasi ako kapisan dito sa bahay. Bali po ngayon lang nag-alaga po ako sa kanya. Sige. So, ngayon, ang iyong presumption, ang iniisip mo, may TB si tatay mo. Ay, yun pa rin po ang kasi yun lang naman po ang finding sa kanya nung nakaraan. Kasi nga po, dahil po nung siya ay dinala po sa ospital na nung unang-una po siya dinala, 2010 po yun, nagsuka po siya ng dugo. Pero hindi po yun buhay, patay. Oo nga. Alam na natin yung kanyang pagsusuka ng dugo, yung kanyang naapektuhan siya ng usok. Pero gusto lang natin makumpirma ito. Wala ba kayong paraan ngayon para dalhin siya ulit sa pulmonologist para masuri siya ulit? Yun nga po ang payo ng doktor sa akin. Kaya lang po ay nahihirapan nga po kasi siyang mag-travel, pumunta po dun sa pulmonologist. Pinapapunta nga po kami pag bumibili po ako ng gamot dun sa doktor niya. May kaayawan po siyang magpunta po doon at gawa po ng ang haba po ng pila ay pag po talaga siya ay sinumpong, naka-oxygen lang po siya. Ganito ha, Iha ha, Marian, ganito ha. Sige. Kasi kung totoo na gusto mong tulungan si tatay mo, kinakailangan dito ng effort, no? Ganito muna, sige, ganito. Kasi kung may TB siya, may nahawa ba sa inyo? Wala pa naman. Ay, yung pong kapatid kong bunso pala, nung pong nakapagpagamot na din po siya. Kasi po naninigarilyo po siya eh. So ano ngayon ang sitwasyon ng kapatid mong nahawa? Uminom ba din siya ng anti-TB medicine? Opo, uminom po. Nagpagamot din po siya. Magaling na ba siya? Kaya lang po, diretso pa rin po ang kanyang paninigarilyo eh. Pero gumaling ba siya sa TB? Gumaling naman po kasi nung kasalukuyang umiinom po siya siya po ay gumanda po yung katawan niya. Sige. So ngayon, Marian, meron kang premyo 2,000 piso, di ba? Apo. Saan mo balak gamitin ito?
Ibibili ko na lang po ng oxygen ng tatay ko kasi po dalawa po yung basyo dito, may nagpahiram po sa amin. Ay papakaragahan ko na lang po yung dalawang yun para po may ano po siya. Kasi po lalo't ganito mainit ang panahon, umuulan-ulan talaga pong hinahapo siya. Ang ginagawa na lang po niya, nagkukulong sa kwarto para po iwas Okay. po sa pakikipag-usap, ganun po. Sige. So, wala kayong balak na siya ay dalhin sa ospital? Ay kung tatanungin ko po siya kung gusto po niya, kasi nga po sa edad niya po ngayon, pipila po kami dun sa ano eh. Pero pagka naman po kailangan, okay naman po sa kanya. Eh, tingin mo ba hindi kailangan? Matagal na nga rin pong nagpaano siya nitong pong mga nakaraan. Gusto na po talaga namin siyang dalhin doon at ipapatest nga po uli kasi nga po nagkaroon po ng dugo yung plema niya. Ngayon po, meron na po siya ding ibinibigay sa kanya yung doktor na gamot po na pampaampat po ng dugo. Pag nakainom naman po siya ng 3 piraso, nawawala po yun. Ganito. Okay. Sige, Marian. Sige, ito muna tayo. Sige, para tayo matapos dito. No? Sige. Ano ang ating aral kahapon kung nanood ka sa amin? Ano po, ang Bible verse po kahapon ay Mateo 16:24. Ang sinasabi po dito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Amen. Iyan po. Amen. O Amen sige. po. So, hindi na ako hingi ng paliwanag dito. Ang akin na lamang ngayon ay pagtatanong sa iyo, Iha, ha? Apo, sige po. Okay. Kung ikaw ang masusunod, ano ang gusto Apo. mong gawin sa tatay mo? Bibilhan mo siya ng oxygen, okay tayo dyan kasi kailangan Apo. ni tatay mo. Tingin mo ba dapat siyang dalhin, saan ba ang pinakamalapit na ospital dyan sa inyo na maaari padalhan kay tatay mo? Pinakamalapit po dito yung meron po ditong private hospital sa May Fami po. Private po. Yung pinaka-public lang po sa Pakil. Gaano kalayo yung Pakil? At anong ospital yun sa Pakil? Ano yun? District Hospital? General Kailes po. Provincial po. Provincial Hospital. Sa Pakil, Laguna. No? Okay. Apo. Gaano kalayo yun sa inyo? Ano po, mga... Ang bayan pong dadaanan pang 3 pong bayan. Oo. Mga wala pa naman pong 1 oras po ang biyahe doon, mga 30 minutes lang po. Oo. Pwede bang dumaan doon ng tricycle? Kung tricycle man? Pwede naman po. Oo. Kung uupa ka ng tricycle, pwede rin. Pwede po. Oo. Ganito. Pag-usapan yung mabuti yan, Marian. Apo, sige Oo. po. Kasi si tatay mo ay senior, di ba? Opo. Oo, tapos nga itong kanyang sakit na ito. So doon sa pilahan sa ospital, ganun naman din talaga. Kahit Opo, na, opo. ang atin lang dito ay kumonsulta, mag-e-effort ka niyang kumonsulta, paano mo ibabiyahe si tatay? Opo. Diba? So magfe-face mask sigurado, pati yung mga kasama niya, pati yung driver ng tricycle, kung uupa tayo ng tricycle, may baong kayo Opo, na opo. ano. Kung maaari nga, pupunta muna kayo doon, magpapa-appointment na kayo doon sa pulmonologist sa ospital kasi pagpunta nyo doon, baka wala naman doon. Opo. Ganun nga po. Kaya nga, Ay pagka po siya aalis, pagka po ganun siyang halimbawa, pipila po kami. Kailangan po dalhin po namin yung oxygen niya. May baon po kami. Kasi talaga pong kinakapos po siya ng hininga. Marian, ilang kayo magkapatid? 6 po. Pang-ilang ka? 5 po, pang 5. Anong trabaho dati ng nanay mo tsaka ng tatay mo? Ano lang po sila, caretaker po sila dito sa amin pong 6 na hektarya po yung kanilang inaalagaan dito. Sila lang po dito ang naghawan, nagtanim po ng mga halaman, lansones. Kaya yun po yung mga pinagkukuhaan po nila ng ng mga panahong yun. Pag po lansones, sana, Oo. niyugan po. Okay. Pinag-aral ba kayo ng mga magulang ninyo? Pinag-aral naman po. Ano natapos mo? High school po, pati po yung aking 5 kapatid. Tapos po yung isa po nakatapos po ng teacher. Okay. So napatapos pala yung isa. So yung bang isa nakapasa sa board exam? Teacher na ngayon? Opo. Pinagpaguran talaga ng mga magulang nyo, Opo, no? kaya naman po talaga pong full support po yung mga kapatid ko po sa Amen. sa Sige. pagkain po namin, pati po sa mga gamot. Kaya Sige lang po nga. ako po, bilang ako, gusto ko lang din po yung part ko po na yun po, gusto ko makapag-share din ako sa pagbiling oxygen, yung ganun lang po. Huwag mo nang problemahan yung oxygen. Tapos na tayo doon. Okay na tayo doon, ha?
Yun lang po. Marian, okay. Ang akin ngayon dito, kung gusto mo lubos-lubosin yan, pag-isipan nyo mabuti ha, kasi ayaw kitang pilitin. Desisyon mo yan Apo, eh. apo. Okay? Ang akin lang dito, yung mga kapatid mo, kausapin mo. Si tatay mo, kausapin mo. Mag-meeting kayo, no? Pero lalayo lang kayo kasi kung may tuberculosis, nakakahawa yan eh, di ba? O magfe-face mask kayo. Ganun talaga. Pag meron kang pasyente na may TB, inihiwalay... Apo, naka-face mask naman po siya dito. Inihiwalay nga yan eh. Ang mga gamit niya hanggat di siya gumagaling naman yan, gumagaling. Apo. Ganito, ang akin sa yung payo, Marian, ha? Oo, Sige po. kumamarapatin mo. Pero kung hindi, naiintindihan naman namin. Okay? Huwag mo nang problemahin yung oxygen dahil meron na tayo. 2,000 bibigay sa'yo, di ba? Apo, sige Okay. po. Mag-meeting kayo, pag-usapan nyo. Oo, dadalhin ba natin si tatay dito sa pulmonologist, dito sa provincial hospital? Apo. Kapag oo ang sagot ng mga kapatid mo, ikaw mismo, o sige, sino pupunta doon para makipag-appointment, magtanong-tanong na kung papaano? Magkano ang iuupa sa tricycle? Okay? Okay po. Magkano kakailanganin nating ibabaon doon? No? Opo. At kung sakasakali nga, oo, magre-reseta yan. Ay baka magpa-confine pa iyan kung sakasakali. Apo, So yung mga apo. bagay na yung pag-usapan ninyo, kami naman dito ay maghihintay lamang sa sasabihin mo sa amin dahil kung magkataon man na dadalhin mo doon si tatay, maaari ko sabihin sa iyo, sasagutin na namin yung pang-upa sa tricycle. Okay? Hindi naman siguro malaki iyon, di ba? Apo. Ang akin lamang, pagkukusa, kung gusto mo nang sagarin, ika mo, di ba? Yung iyong share dito sa pinag-uusapan Apo, apo. ninyo na toka-toka sa Yes. Si tatay po talaga ang kailangan kausapin ko eh. O, kaya nga. So, sabi ko sa iyo, Marian, sa edad mong 37, siguro naman, kaya mo nang diskartehan yan. Okay? Apo, ako na po ang magpapa-appoint dun sa... Sa ospital. Apo. Magtatanong-tanong ka doon. Opo. At kung kailangan mo din ng tulong, kung provincial hospital yan, kung kailangan mo ng tulong, edi magre-refer din tayo kasi yan ay sa ilalim ng provincial government. Oo. Apo. Nang sa ganun din, para mabigyan ng si tatay ang prioridad kasi senior na, yung nga, may sakit pa, di ba? Apo. Sige, so balikan mo kami, babalikan ka rin namin dito sa pangangailangan mo sa pagdadala sa tatay mo sa ospital. Sige po. Malinaw. Salamat po. Malinaw yun, Marian? Apo. Ay, salamat naman. O sige, Sir, ano? Sir, may request lang po ako. Pakibati naman po ang tatay ko. Nanonood po siya ngayon. Kung ako ang... Nursing Club yun po. Nursing Club yun. Oo, sige. Si Tatay Narsing. Opo. Opo, ilan taon si tatay? Nursing Club yun. Ha? 85. 85. So, tatay... 84 po. 84. So, Tatay Narsing, ito po, mag-usap po kayo ni Marian at pag-usapan po rin yung mabuti yung pong posibilidad na kayo po ay magpa-check up mismo sa dalubhasa para malaman natin, di ba? Ano ang estado ninyo. Sigurado ako, hihingi na naman ng x-ray yan. Apo. Sigurado ako, hihingi na naman yan ng panibagong mga specimen. Oo, et cetera. Okay? Apo. So, pero ngayon pa lang, Chacha, no, Eto. relax ka lang, relax ka lang, okay? Relax ka lang. So, yung 2,000 piso, ipapadala namin sa iyo kaagad. Okay po. Okay. Tapos yung dagdag, ipapadala namin sa iyo pagdating ng aming mga hihingiin sa iyo ng mga patunay sa ating pinagkikwentuhan, Apo. may papadala kami sa iyo na 4,000 kaagad. Tama, Cha? 2,000 plus? Okay, 2,000. Apo, salamat po. Sige, 2,000 muna. Yung iba, hihintayin namin muna kung paano, mangungontrata ka ba ng tricycle, kung papark si tatay mo, etc. Okay? Apo. So meantime, ang aming maipapangako sa iyo ay 2,000 piso. Okay po. Salamat po, sir. Okay, sige. So maliwanag ha, Marian? Apo. Okay, sige. So si Tatay Narsing, Clavio. Tatay Narsing, maganda umaga po sa inyo. Tatay, hangad po namin na kayo po'y gumaling. Dito po sa inyo pong iniindang ito. Okay, so Marian, hindi sa amin galing itong 2,000. Idinala lang sa aming programa, sa kanila ka magpasalamat. Salamat po sa mga Happy Anonymous po. Talaga pong simula po nung nakapanood po ako sa inyo kasi nga po ang tatay ko araw-araw nanonood. Ako naman habang abala po sa mga gawaing bahay ko, nakikinig-kinig po ako sa inyo. Yun, nalaman ko po yung mga segment ninyo. Kaya sabi ko nga po, makakatulong po ako sa kanya
ganun din po, sa sarili ko din po syempre po kasi nga po wala po akong ibang maiaambag sa kanya kundi yung pong aking pagsama lang dito sa kanya sa bahay. Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous po. Napakarami niyo pong natutulungan. Sana po marami po kayong matulungan sa mga nangangailangan po ng mga katulad namin. Ang hinahangad lang po namin, sabi nga po sa Bible verse na huwag mong unahin ang sarili mo. Hanggat maaari na dapat ay kahit kamatayan haharapin mo para lang sa pag-intindi mo sa ibang tao dahil mahalin natin ang ating kapwa. Amen, amen. At saka alam mo, Marian, yung sinasabi mo na wala ka naman maitutulong, kundi ito nga na panahon na binibigay mo sa tatay. Opo. Alam mo, Marian, walang katumbas yan. Walang kapalit yan. Kasi po, kaya nga po talagang pinili ko po talaga na hindi po talaga ako nagdalawang isip na dito na po kami tumira sa tatay ko kahit iwanan ko pa yung asawa ko, yung bahay namin. Kasi po talagang ito lang po yung maibibigay ko po sa kanila. Wala din po kasing katumbas po yung ibinigay po nila sa aming mga anak nila nung kami po yung mga bata pa. Amen. Amen. Opo. Oo, tsaka Marian. Kahit po mga biyanan ko po, ako po din ang nag-alaga po. Amen. At Marian, ulitin ko yung pagbibigay ng panahon sa magulang. Oo, walang katumbas na halaga yon. Opo. Minsan, mas higit pa yon kaysa material na bagay. Amen. Opo. Yung panahon. At yung pag-aalaga mo sa tatay mo, ako'y natutuwa. Para sa tatay mo. Salamat po. Oo, Marian. Kaya, ulitin ko, magsipag ka dito kung gugustuhin mo at magtutuos tayo dahil ang mga Happy Anonymous nakikinig ngayon sa atin at hihintayin namin ang iyong pagpaparamdam para nga dito sa ating mission na ito sa tatay mo. Okay? Sige po. Salamat po ng marami. Magpalain ka, anak, dito sa iyong ginagawang pag-aalaga, pag-aaruga sa iyong ama. Opo. Okay, Marian? Maraming salamat po. Sige, mag-iingat ikaw, Mag-iingat ikaw at abangan namin ang iyong paramdam sa amin, okay? Okay po. Thank you, Marian. Salamat. Si Marian Contento ng Siniloan, Laguna. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.